sa ating lahat. Magandang araw po. Good afternoon. So, magandang hapon. So, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. To praise God for his work of salvation. Praise the Lord for he saved us. All glory to him who loved us. So, tumayo po tayong lahat at sama-sama natin purihin at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 150, verses 1 to 6. Psalm 150, mga awit or salmo, 150, verses 1 to 6. Ito po ang sinasabi. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellent greatness, praise Him with trumpet sound, praise Him with the lute and harp, praise Him with tambourine and dance, praise Him with strings and pipe, praise Him with sounding cymbals, praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Tayo po manalangin. Aming Diyos, madakila salamat Panginoon sa araw nito na kaming muli Panginoon ay nagsama-sama upang papurihan ka, pasalamatan at taasan yung pangalan Panginoon. Salamat Panginoon dahil sa iyong pag-iingat po sa amin sa kabila ng pandemya Panginoon. Kayo po ang gumagabay at nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Muli Panginoon, nagpapasalamat kami. Dalangin po namin sa mga kapatid po namin na hindi po namin makakasama ngayon sa araw nito. Kayo po ang bigay po sa kanila ng kapahinga, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, ay umabot sa kanila, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga kapatid po namin na papunta pa lamang na kayo po ang mag-ingat po sa kanila. Muli, Panginoon, dinadalangin namin na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa araw nito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, inaanyayahan ko pong lahat upang mawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna ng ating praise and worship team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. My worth is not in what I have. Let us sing. My worth is not is what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, or win or lose in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul, and I will trust in Him no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom fleeting light.
treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. To wonders years that I confess, my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. Yes, Lord. I rejoice. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Him alone is God. My soul is satisfied in Christ alone. Yes, God. Lakpan mo natin. Faith is surely joy, Jesus is mine, stronger than fleeting hopes, Jesus is mine. Dark in the wilderness, earth has no resting place. Jesus alone can bless. Jesus is mine. Yes, Lord. In days of fragile peace, Jesus is mine. Through tearful nights of grief, Jesus is mine. His voice commands the storm, His presence stills my soul. He will sustain my hope. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. When all else fails, He still remains. Jesus is mine. Yes, when on that final day, Jesus is mine. Before His radiant face, Jesus is mine. Safe in His arm I cling, praising my Savior King. Forevermore I'll sing. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. When all else fails, He still
Magandang hapon po sa inyong lahat. So meron po tayong mga natanggap na prayer items doon sa ating Facebook Messenger. Meron po bang nais na dumagdag doon sa ating mga requests? Wala na po. Sige. Let's come to the Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, you are our fount of every blessing. You are the wellspring of our soul, and we come to you, dear Lord, thirsting and hungering. And so we praise you, dear Lord, this evening, worshiping you and lifting up your name. We thank you as well, dear Lord, for this time that you have granted us, so we can gather as one body, as one family. And so, dear Lord, we are thankful as well sa health na binibigay niyo sa bawat isa. Although there are some of us, Panginoon, may ilan sa mga kapatid namin, Panginoon, na may sakit pa rin. And so, we include them, Panginoon, sa aming mga prayers. Nevertheless, Panginoon, nagpapasalamat po kami at binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapagtipon, Panginoon, makapaglingkod sa bawat isa, at makapagsamba sa hapong ito. As we come to you, dear Lord, in awe and in reverence, we remember, dear Lord, your sustaining grace and the salvation that you have granted each one of us, for which, dear Lord, we are eternally grateful. Dear Lord, we come to you with our concerns as well. First and foremost, Panginoon, we remember as we join with our brothers and sisters over the weekend in blessing your name. We remember those of us, Panginoon, that are being persecuted in other parts of the world. Our other brothers and sisters who could not gather, Panginoon, who are being persecuted, who are being starved and overworked and tortured, Panginoon, for the gospel. In places like North Korea and China, Panginoon, where church buildings are torn down, and Christians, dear Lord, are being driven, Panginoon, into the streets to be humiliated and to be punished. We pray, dear Lord, that you would strengthen your people in those parts of the earth. We pray, dear Lord, that you would also provide comfort sa mga families nila as they face, dear Lord, these trials. And we pray, dear Lord, that you would provide for them as they continue in the faith. Dear Lord, we also pray for our country, the Philippines, as we continue, Panginoon, in coping with the pandemic, and as we face the crisis, dear Lord, the continuing crisis
We pray, dear Lord, for wisdom para sa aming mga leaders in government, that you would continue, dear Lord, to guide them as they draft policies and determine, Panginoon, yung direction of our country in the next few years. We pray, dear Lord, that may they be able to also translate these policies into proper implementing guidelines para mas madaling sundin, Panginoon, at the local level. We also pray against corruption and abuse of authority. We pray as well, dear Lord, for their families as they continue to be frontliners as well. And ganun din po sa the rest of the first responders, whether they be in government or whether they be in the hospital sector. Our prayer, dear Lord, is that you would provide them with peace of mind and comfort, and that you would continue, dear Lord, as you grant us health, may you also do the same for them, so that they would continue to fulfill their vocations, Panginoon. From our end, as citizens, Panginoon, may we also be able to exercise patience sa aming mga leaders and officials, showing what it means to bear the name of Christ. And in the end, those of us, Panginoon, sa mga kapatid namin sa pananampalataya na nagtatrabaho rin sa government, may they also, dear Lord, be able to speak of your word, Panginoon, wherever you have placed them. Dear Lord, we also lift up to you our ministry. Thank you, dear Lord, for placing us here. We pray, dear Lord, that during this time, may your people continue to be a light and hope, Panginoon, during this time. May you enable, may you empower us, Panginoon, to speak and explain, Panginoon, about the hope that we have in Jesus Christ. And that in doing so, dear Lord, our prayer is that your church would lead in the proclamation of the gospel. During this crisis and even beyond. May we fulfill our calling. In doing so. Dear Lord, our prayer is that may you also grant, Panginoon, our petitions during this time. We continue to pray, Panginoon, for our loved ones na nasa abroad. While we can only see them, Panginoon, for a limited time. But you watch over them, dear Lord, and you can see them. You know their conditions, dear Lord, and so we pray for them and ask that you would continue to keep them safe. May the light of your gospel continue to also shine upon them, dear Lord, so that their eyes would be open to the truth. Just as you continue to open our eyes as well, week after week after week. We pray, dear Lord, as well for those of us who continue to work at kailangan pang mag-commute each day para makapasok. We ask, dear Lord, that your protection be upon, may your protection be upon us.
as we provide, Panginoon, for our families, as we go to work and come back home, dear Lord, we pray that your hands would be upon us to lead us safely, Panginoon, doon sa aming mga destinations. We pray for your wisdom to also keep us, Panginoon, especially in the decisions that we would be making and the decisions that we continue to make each day and the plans that we make. We pray, dear Lord, that we would be able, dear Lord, to remember the things that you have taught us and that you will continue to teach us. We pray, dear Lord, as well for those of us who could not be here for any reason. Malamang, Panginoon, may mga obligations na kailangang tapusin. And so, dear Lord, we pray that may you keep them and watch over them as well. Oh, dear Lord, so that we might together, dear Lord, we desire to worship you along with our other brothers and sisters. And for those of us na may sakit ngayon, Panginoon, we pray that your healing hands would be upon them as well. May you use, Panginoon, yung mga medicines and the rest that they need so that they would get well. We pray, dear Lord, for Mary Rose na nilalagnat ngayon at ganun din kay Sophia na may ubot sipon. And so we pray, dear Lord, for your healing, Panginoon, sa kanila. We pray, dear Lord, as well for the rest of the new parents, that you would continue to watch over them and that you would provide, Panginoon, for their needs, physical needs as well. And as you do so, dear Lord, may we be reminded also that we are not only, that you have not called us to be parents, to only provide for the physical needs of the family, but you have also called us to be providers for the spiritual needs of those you have placed under our care. And so we pray, dear Lord, that as we gather, Panginoon, around your word, may we feast upon, dear Lord, the meal that you have prepared for our souls, so that we may be able, dear Lord, as well to prepare the same spiritual meal para sa aming mga families also at home and those who could not attend today. We pray, dear Lord, for that as a church, may we also be able to, as you would grant, as it would please you, may we also continue, Panginoon, in the ministry of caring for the new parents, guiding them and keeping them, dear Lord, in your word. And in doing so, dear Lord, we pray that you would be glorified in our lives. Dear Lord, we also pray for Christina sa kanyang nalalapit na panganganak. And so we pray, dear Lord, that may you also strengthen her. May you keep her, dear Lord, in your hands. May you also, dear Lord, prepare her and Amiel in becoming, dear Lord, the parents that you would want them to be. We ask, dear Lord, that you would provide for their needs. Nawa maging maayos din po, Panginoon, yung mga transactions ni Amiel at ganun din po sa kanyang studies, ma-fulfill niya yung mga requirements. And so may this also be a reminder to all of us sa mga different callings that you have given us, and may we fulfill those callings with faithfulness and integrity as well.
Dear Lord, as we approach your word, we seek your wisdom. We seek, dear Lord, that you would open our eyes and that you would preach to our hearts. So that, dear Lord, we would have an appreciation of the things that you have prepared for your people in this life and in the next. And so we thank you, dear Lord, for the privilege of studying your word. We also thank you for granting us, Panginoon, this ministry to bear one another's burdens. And so may we continue in this as well. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Tumayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 7. Basahin ko po. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Ito pang salita ng Panginoon, purihin po ang Diyos. Makapo na po tayo na. Okay. So, nandito pa rin po tayo sa 1 Corinthians 13. Gaya ng sinabi ko po nung first week natin dito, we're actually on the third week. Nung una natin itong pinag-aralan, nung nag-start tayo dito, sabi ko po, it will take us around 9 weeks para pag-aralan. So, medyo mahaba-haba po ang series natin dito sa Loving Your Local Church. And so, we will take our time. Sabi ko nga, pagdating ng verses 4 onwards ay medyo babagal tayo ng konti. And so nandito po tayo sa verses 6 and 7 ngayon na binasa sa atin ni Ronel kanina. Ang title po ng message natin sa gabing ito ay Love as the Measure of True Ministry. Second part ito. So love as the true measure, or love as the measure of true ministry. Love as the measure of true ministry. Mga kapatid, ano lang tayo? Question and answer muna tayo. Kapag pinag-usapan po ang church, ano ang pumapasok sa ating isipan? Anyone? Ano po ba ang church? Sige lang. Wala namang madidisiplina kapag sumagot. Anyone? Religion? Religion na pumapasok sa isipan. Okay. Ano pa? Anyone? Sige po. House of God. Okay. Ano pa? People. Very good. Okay. Ano pa? So, very good participation. Ano pa? Anyone? Singing. Okay. Next question naman tayo. Bakit ba tayo pumupunta dito linggo-linggo? I mean, if the church is the house of God, if the church is people, if the church is religion, hindi ko sinasabi may tama at mali pa, pero bakit ba tayo pumupunta linggo-linggo?
Anyone? Ito medyo personal to kasi, yes. Kasamba? Magpurit pasalamat. Magpurit, Magpasalamat. magpasalamat. So, related sila. Meron pa? Sige. Mag-gain po ng knowledge May gain ng knowledge, so mag-aaral. Para makilala po siya lubusan. Para makilala siya ng lubusan. Sino po yung makikilala niyang lubusan? Si Lord. Okay, so medyo connected po kayo doon sa pag-aaral, di ba? Sige po. To have a relationship with Him. To? To have a relationship with Him. So, to have a relationship with God, ano pa? Meron pa? Anyone else? Wala na? Ito po. May sinabi po si David Platt sa kanyang aklat na follow me, a call to die, a call to live. Sabi niya dito, the Bible portrays the church as a community of Christians who care for one another, love one another, host one another, receive one another, honor one another, serve one another, instruct one another, forgive one another, motivate one another, build up one another, encourage one another, comfort one another, pray for one another, confess sin to one another, esteem one another, edify one another, teach one another, show kindness to one another, hurt with one another, and restore one another. All of these one another's combined together paint a picture not of people who come to a building filled with customized programs, but of people who have decided to lay down their lives to love one another. In other words, ang sinasabi ni David Platt po ay, dito tayo natututong, yes, nakikilala po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan nito, but at the same time, dito tayo natututong ibigay ang ating buhay sa isa't isa. In the context of ministry, sumusunod po tayo kay Kristo. So habang sumusunod po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng paglingkod sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagbigay ng ating buhay sa bawat isa. At bagamat siguro iniisip natin, paano ko ibibigay ang aking sarili dyan? Hindi naman perfecto ang church. That is true. Wala namang church na perfect. Lahat ng churches may kani-kanyang problema. Sapagkat we are dealing with people. Sinful people. People who are fallen. And so, hindi maiiwasan na magkaroon ng struggles at saka ng problema sa loob ng church. But the question is how we deal with those problems. Do we, sabi ng mga counselors, kapag ang tao ay nakaharap ng problema, dalawa lang ang response niya. It's either they fight or they fly. Or they fly. Fight or you fly. It's how you deal with it. Pero sa Bible, when the Bible presents to us yung solutions sa mga problema sa church, ang binibigay sa atin, ibigay mo ang buhay mo. That is how we deal with the problems inside the church. Haharapin natin yun. Balikan lang natin kanina yung sinabi na hindi naman perfect yung church. And that is true. Ngunit ang maganda sa church kasi, si Kristo ang naglilinis sa church. Sa book of Ephesians, ang ginagamit ng Panginoon na panlinis sa kanyang iglesia ay ang kanyang salita. At sa pamamagitan ng local church ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makibahagi sa kanyang kaharian. In other words, ang church ay illustration rin, and it is also an image of the kingdom to come. At dito tayo lumalago, at dito rin niya tayo hinahanda para sa walang hanggan. At dahil nais po natin maging maayos ang gawain, mga kapatid at kaibigan, panalangin ko po na mag-minister sa atin ang message sa gabing ito. Nawa sa pagtibay po ng bawat isa sa pakikinig ng salita, tumibay rin po tayo bilang isang katawan, habang pinaglilingkuran ng isa't isa.
As we gather around to learn from our Master, the Lord Jesus Christ, may He be glorified as we find our satisfaction in Him. Brief review lang mga kapatid, sa verses 4 to 5, tinanong natin last week, paano ba kumilos ang pag-ibig upang ipakita na may malasakit tayo sa ating kapwa? Napag-aralan natin na nung diniscuss ni Pablo itong verses 4 and 5, ang binabanggit po niya dito ay hindi mga adjectives, hindi ito basta descriptions lang, kundi ito ay mga action words. And so active ito, gumagawa at kumikilos ito. That is the reason kung bakit ganun yung tanong natin. Paano ba kumilos ang pag-ibig upang ipakita na may malasakit tayo sa ating kapwa? Number 1, sabi nga natin, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Love is patient. Pangalawa, ang pag-ibig ay nagpapakita ng magandang loob. It is kind. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi mainggitin, hindi mapag-imbot. Ang pag-ibig ay hindi mayabang, hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas, hindi mahangin. Or sa original language, ang translation nun ay airhead. Ang pag-ibig ay hindi, sa ginamit kanina ni Ronel, it is not rude. So, hindi siya bastos. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig ay hindi mapagtanim ng sama ng loob. And today, nandito po tayo ngayon sa verses 6 to 7. Ganun pa rin po yung tanong natin. Paano nga ba kumilos ang pag-ibig upang ipakita na may malasakit tayo sa ating kapwa? Dahil ito po ang part 2 ng ating tinatalakay. Which leads us now dito sa verse 6. Ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Mga kapatid at kaibigan, na pag-aralan natin last week na bagaman ang church sa Corinth ay gifted na church, marami po silang mga gifts. Pinagpala po sila ng gift of knowledge, gift of prophecy, at saka gift of speaking in tongues. Na pag-aralan rin po natin na ang speaking in tongues po ay pagsasalita sa iba't ibang wika, hindi po yung hindi maintindihan. Bagaman sinasabi nung iba, ganun daw yung wika, pero hindi maintindihan. Hindi. Ito po ay language of men. Ang problema sa church na ito, bagamat marami silang mga gifts, ay divided po sila. Watak-watak. Hindi sila nagkakaisa. Mayroong mga mapagmataas na nagsasabing, pag binasa po natin yung chapter 12, sinasabi nila, hindi namin kayo kailangan. Merong ganun. Hindi namin kayo kailangan. Kami lang. At meron naman ding nagsasabi, malamang dahil nasaktan na sila, sinasabi naman din nila, hindi naman kami kailangan dito. So anong ginagawa? Umaalis na lang. At pagkatapos ilatag ni Pablo sa chapter 12 na isang katawan sila at nararapat na nangag-aalagaan ng bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaloob, sinimulan niya ngayon yung chapter 13 sa pagtalakay ng kanilang current condition. At inuna niya po sa verses 1 to 3 yung ano yung consequences pag walang pag-ibig sa isang church and ministry. At ano yung hatol ng Diyos sa kanila. And then in verses 4 to 5, tinalakay niya yung pagkilos ng pag-ibig para madali nila itong ma-identify. Medyo naaalangan ako dahil sa mga lumilipad-lipad. Which now leads us dito sa verse 6. Sabi dyan, ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Nagagalak saan? Sabi dyan, sa katotohanan. Sa makatuwid, ang pag-ibig po ay nagdadalamhati sa kasinungalingan. Nagdadalamhati ito sa kasalanan. Hindi nito tinitiis ang kalikuan. Sa original language, ang salitang nakikigalak ay dalawang salitang Griego na pinagsama. Na kapag tiningnan natin sa English ay pwedeng maging kahulugan nito ay to rejoice together with. So, pag pinagsama-sama natin ito, ang ibig lang sabihin, love is on the side of truth at hindi nito tinatago na nagagalak ito sa katotohanan. Love is on the side of truth at hindi nito tinatago na nagagalak ito sa katotohanan.
Minsan, ang problema nating mga Pilipino dahil masyado tayong conservative, tinatago natin kapag tayo ay nagagalak. Hindi natin kino-congratulate ang ating mga kapatid kapag sila ay sabihin natin nagtagumpay sa kanilang mga struggles. Sometimes masyado tayong nakafocus doon sa mga pagbabawal, pagsasaway. At the same time, we fail to celebrate in righteousness. Sa panahon natin ngayon, pag tiningnan naman din natin ang social landscape, mas pinahahalagahan ang kasiyahan kaysa katotohanan naman. Ang sabi dito, di ba, ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Pero ang nangyayari sa panahon natin ngayon, mas pinahahalagahan ang kasiyahan. Hindi bali-mali, basta masaya at tahimik ang lahat, di ba? Huwag mo na akong pupunahin. Don't judge me. Ang ibig lang niya sabihin, huwag mo akong pakikialaman. Mind your own business. Basta tahimik ang lahat. Hindi naman kita sinasaktan. Pero, mga kapatid at kaibigan, hindi ko sinasabi na huwag tayo maging masaya o mali ang maging masaya. Wala akong sinasabing ganun. On the contrary, the message of the gospel wants God's people to be happy. Kung matatandaan natin yung message or yung introduction ng mga anghel sa mga shepherds nung bago ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ano sabi nila? I bring you good tidings of great joy. Ang salita sa original language, ang ginamit doon ay I bring you good tidings of mega joy. And so God wants His people to be happy in Him. Kaso ang ginagawa ng iba sa atin ngayon, nagtatago tayo sa likod ng kasiyahan para maisulong ang ating kalikuan. Ganun ang nangyayari ngayon bawal ba maging masaya? Pero ang punto lang ng taong yun, gusto niya maituloy ang kanyang kasalanan. Gusto niya ituloy ang kanyang pagsisinungaling, gusto niyang ituloy ang kanyang kalikuan. Natatandaan ko noon, mga kapatid, mayroon akong mga kabarkada na mga college na kabarkada ko po. And ang nangyari po, meron kaming grupo sa Messenger. Tapos dalawa doon, ewan ko ba bakit ganun ginawa nila. May pinaringgan sila sa isa sa mga barkada namin na nandun din sa grupo. So nag-uusap sila at pinariringgan nila yung isa naming barkada doon. Nakita yung taong pinag-uusapan nila, syempre nakita yung pinag-uusapan, nasaktan, nag-leave ng group. Natural. Ganun talaga magiging reaction mo. So ang ginawa ko po, kinausap ko po yung dalawang nagchichismisan at kinompronta ko po sila para itama yung ginagawa nila. Hindi na bali na matawag akong killjoy. Kaibigan ko sila. At dahil kaibigan ko sila, kailangan itama. Love does not rejoice in unrighteousness. Kinausap ko rin po yung nasaktan. At nakumbinsi ko po siyang bumalik. At nagkaayos naman din po sila. Naayos rin nila yung kanilang problema. Pero dun sa dalawa kasi, ugali talaga nung dalawang kabarkada ko na yun na magparinigan at magchismisan Kaya from time to time napagsasabihan din. Mapapansin natin dito ang isa sa mga consequences din ng pagiging Kristiyano ay dahil alam natin yung tama at dahil paninindigan po natin yung tama, hindi maiiwasan na mamamagitan ka talaga. Hindi rin maiiwasan na ganun ang gagawin, na meron kang mapagsasabihan dahil nga pinahahalagahan natin ang katotohanan. Kung sa church po kaya nangyari ito, mga kapatid, yun kasi FB Messenger lang yun. Kung sa church po kaya nangyari ito,
Hindi ba dapat mas lalong mamagitan tayo sa isa't isa? Sa mga Pinoy, usong-uso po yung ayoko makialam. Kung kaya sa'yo nangyari yun, gusto mo ba ganun din ang reaction ng mga kapatid mo? Ayoko makialam sa problema nyo. Masakit. So dapat mas lalong mamagitan tayo. Haharapin din ba natin ang mga salarin at pagsasabihan sila? Haharapin kaya natin ang kasalanan at pupuksain ito on the spot? Ang kasalanan dapat pinupuksa on the spot. Ang unang paraan mga kapatid para matulungan natin yung nasaktan ay tukuyin muna natin kung ano yung kasalanan at harapin yun para makatulong tayo. So ang question sa atin ay tutulong po ba tayo? Sabi ni Pablo dito, ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan. And so we need to make sure na kalikuan yun. Minsan naman, tayong mga Kristiyano, guilty naman din tayo. We are guilty of being moralists. Sa Facebook at saka sa Twitter, meron tayong tinatawag na mga keyboard warriors. Diba? Hala, type ng type, basta lang makasagot. Sa iba, ang tawag sa kanila mema. May masabi lang. Pero sa church, meron tayong tinatawag rin na mga katumbas nun, mga righteousness police. Walang ginawa kundi pumuna ng kapwa. Lagi silang may nakikitang mali. At bagamat tingin nila sa sarili nila na lagi silang tama, hindi naman sila magsasaya rin sa katotohanan. May nakikitang mali, pero yung tama hindi nila nakikita. At anong problema sa ganito? Itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila natutuwa kapag nakakarinig sila ng tungkol sa mga kasalanang tinatago o yung mga kalikuang ibinubulalas. Hindi rin sila nasisiyahan sa mga nagpaplano ng kasamaan at gumagawa ng mga palusot at sinusubukan kung makakalusot. Hindi rin sila natutuwa sa mga nagpa-power tripping or nambubuli. Hindi rin sila natutuwa sa mga parinigan at kasinungalingan at mga pangakong hindi natutupad. Ngunit, ang problema sa kanila ay hindi nila kayang balansihin din. Ang sabi sa atin, ang pag-ibig ay, hindi tinatago na nagagalak ito sa katotohanan. Kaso doon tayo minsan nagpapabaya. And so, mga kapatid, dahil tayo ay sumusunod kay Kristo, hindi lamang tayo nagdadalamhati sa kalikuan, marunong rin tayong magalak sa katotohanan. Nakikigalak rin tayo at nagpupuri sa Diyos kapag may nagsisisi sa kanilang kasalanan. Kinikilala at nagtitiwala, at kapag mayroong nagsisisi at may nagtitiwala sa Panginoon, nagpupuri rin tayo sa Panginoon at nagagalak tayo kapag may naririnig tayong tumatalima at naninindigan sa katuwiran at katotohanan, kahit na alam natin kung gaano kahirap ito sa mundong ito. Hindi lang yon. Natutuwa rin tayo kapag may naririnig tayong tapat sa kanilang ipinangako at tungkulin, lalo na sa mga mag-asawa, sa pagbayad ng buwis, sa pagiging magulang, sa pagiging tapat sa kanilang trabaho, at marami pang iba. Mga kapatid, hindi maaaring hiwalayin ang pag-ibig at katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay nakikigalak sa katotohanan. So kapag may kaibigan ka o may kakilala ka na close sa'yo at sasabihin sa'yo ay alam mong mali ang pinapagawa sa'yo, hindi pag-ibig yun. Ang pag-ibig ay nakikigalak sa katotohanan. Nasisiyahan sa katotohanan. Sabi nga po ni Warren Wiersbe, isa sa mga modern day na theologians, sabi niya, truth without love is brutality. But love without truth is hypocrisy. Ulitin ko po, truth without love is brutality. But love without truth is hypocrisy.
So anong first point? Ang first point natin dito, ang pag-ibig ay nagdadalamhati sa kalikuan, hindi nagagalak dito. Which now leads us to verse 7. So verse 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Pakita rin natin dito yung first subpoint sa verse 7, ang pag-ibig ay nagbabata, sabi diyan, o binabata. Mas pababawin pa natin ng ang language dito. Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Sa original language kasi, ang ibig sabihin nito ay to cover and protect. Nagmula ang konsepto kasing ito sa Old Testament. Yung Day of Atonement nila. Pag binasa po natin ng Old Testament, makikita natin na taon-taon umaakyat ang mga Israelita sa Jerusalem. Pumupunta sila sa templo para mag-alay ng kordero, para matakpan ang kanilang kasalanan for 1 whole year. 1 year lang yon. Tapos sa susunod na taon, kailangan gawin nila ulit yon. At ang requirement ay kailangan pumunta ka doon, humarap ka, at ikaw ang mag-alay ng kordero mo. O kung hindi mo kaya, edi kung ano man yung katumpas na ayon sa inyong kakayahan. In other words, ang pagharap at paghandog doon sa templo ay katumbas ng pag-amin sa kasalanan. Sa konteksto naman ng church and ministry natin, nararapat pong harapin ang kasalanan at sawatain ito. Sa Ephesians 5:11, ang utos po ni Pablo ay expose the sin. Huwag itong itatago. Kasi alam mo naman, kapag tinago mo asang bagay, parang ano yan di ba? Parang punggus. Ang punggus, ang gusto nun madilim at basa. At doon siya tumutubo. Ayaw niya ng may araw kasi matutuyo siya. Ganon din ang kasalanan. Gusto niya tinatago siya at doon siya dumadami. Ang kasalanan hindi tinatago. So sa context ng church and ministry, dapat maging mabilis tayo sa pag-amin ng ating mga kasalanan at magpadisiplina. Sapagkat sa ganitong paraan, makakatulong ang church sa atin, makakatulong ang church sa paglago natin, sa pagdisiplina, makakapagpatawad ang church, at hindi lang yun, magsisimula ang restoration. Wala tayong, kumbaga parang ganito yun ganito yung prinsipyo mga kapatid. Wala tayong maaaring patawarin na hindi naman inamin. Diba? Nakaka-insulto yun yung sasabihin pinapatawad na kita. Naririnig natin yun sa mga teleserye. Or minsan sa TV. Pinapatawad na kita. Kung pinapatawad, wala naman akong inaamin na kasalanan sa'yo. Nakaka-insulto yun. Diba? So, hindi siya ganun. Ang tinuturo sa atin ng Bible, kapag inamin mo, may obligation tayo ngayon na magpatawad. Inamin So, ang tanong sa atin ngayon, as grace meets grace, dahil grace meets grace, ang grace doon ay humingi ka ng tawad, ang grace doon ay kailangan magpatawad. So, as grace meets grace, ang application sa atin ay, dahil si Kristo ay nagbata upang ilapit tayo sa Ama, at makamtan ang kapatawaran at maibuho sa atin ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Ako po ba ay mabilis umamin ng aking kasalanan? Ako po ba ay nagpapakita ng biyaya ng pagpapatawad ng kalikuan ng aking kapatid? Tulad ng pagpapatawad sa akin ng Panginoon. Ako po ba ay nagpapakita ng biyaya ng pagpapatawad ng kalikuan ng aking kapatid, tulad ng pagpapatawad sa akin ng Panginoon? Uulitin ko po, wala tayong maaaring patawarin na hindi inaamin. Kaso, may recent case tayo ng ganun, di ba? Hindi inamin yung kasalanan. At ang nakakalungkot doon,
may consequence po yun sa Bible. Nalaman na may kasalanan na, hindi pa inamin. Kinumpronta na pero ayaw pa rin. Wala tayong magagawa. Dahil ayaw naman din niya aminin, dahil hindi naman din repentant. Wala tayong magagawa, kundi kailangang magkaroon ng disciplinary action para sa ganun. Next. So, ang pag-ibig ay nagpapatawad. Pangalawa, ang pag-ibig ay nagtitiwala. Hindi nito ibig sabihin, mga kapatid, na love is blind. Tandaan ko po yun. Siguro pag pinapadefine sa mga high schoolers ang love is blind. Ang ibig siguro nila sabihin, siguro nagmula din yun sa kanta ni Andrew E. Humanap ka ng, alam niyo na yung susunod doon, di ba? So, kaya love is blind. Pero, hindi nito ibig sabihin na porket ang pag-ibig ay nagtitiwala, ay ibig sabihin ay hindi na nito aalamin ang mga bagay-bagay. The fact na ang pag-ibig ay nagagalak sa katuwiran, inaalam nito kung ano yung totoo. Hindi nito tinatapon ang lahat ng karunungan at katuwiran sa basurahan. Inaalam niya kung ano yung totoo. Kaya nga ito nagtitiwala. Dahil may dahilan siya para maniwala eh. Kumbaga, ang iisipin natin, oo, nagkasala siya. Pero magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya nga binibigyan ng pagkakataon. Oo, nagkasala siya. Ngunit pare-pareho tayong pinatawad ang kasalanan. Nagkasala siya. Pare-pareho tayong pinawalang sala ng Panginoon. Bumabalik tayo doon sa totoo. Alam ng pag-ibig ang totoo at mahigpit na mahigpit itong pinanghahawakan. So mga kapatid, application. Sa kabila ng pagkakasala ng ating kapatid dahil inamin naman at lumapit, patatawarin po ba natin as a church? Yes. Patatawarin po ba natin individually, tayo, personally? Magkaiba po yun eh. Dapat, sapagkat pinatawad rin tayo ng ating Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At dahil ito ay nagtitiwala, ang pag-ibig rin ay umaasa. Hindi nito ibig sabihin na agad-agad siyang, kumbaga, hindi nito ibig sabihin na porket nagkasala ang ating kapatid ay mabilis itong, may mga tao na ganito eh, nagkasala lang, parang ang ginagawa ng ibang tao, bubuhusan, parang buong langit at impyerno ibubuhos doon sa kausap niya eh. May ganong taong kapag nagalit eh, di ba? Pero ang pag-ibig hindi daw ganon. Hindi niya sinasabi sa kanyang kapwa na wala kang kwenta, wala kang pag-asa. Sumpain ka magpakailanman. May mga naririnig ako sa pag nanonood ng mga teleserye. Alam mo yun, nakakaano sa tenga. Sumpain ka, sinusumpa ka, hindi kita mapapatawad. Yung mga ganong klase. Iniisip mo ngayon, paano matuturuan ng mga tao tungkol sa pag-ibig? Eh kung ganito ang mga pinanonood, di ba? Ano ang script ng pag-ibig? At ano ang sinasabi niya? Ganito ang sinasabi niya. Bigyan natin ng pagkakataon. Sige, good evening. Hintayin natin sila makaupo. Yan, okay. So, ang script po ng pag-ibig ay bigyan natin ng pagkakataon. Let's hear him out. Let's give him the benefit of the doubt. So, kaya po ito umaasa ay dahil alam nito ang katotohanan na magiging maayos ang mga bagay-bagay. Umaasa nga eh. Magiging mabuti ang mga bagay-bagay. Magbabago rin ang mga bagay-bagay dahil babaguhin tayo ng Panginoon. So, application. Dahil si Kristo lamang ang makakapagpabago sa bawat isa sa atin. Ang tanong sa atin ay, ako po ba'y umaasa na babaguhin ng Panginoon ang puso ko? Ako muna. Hindi muna kausap ko. Ako muna.
At babaguhin din ng Panginoon ang puso niya at ang aming pagsasama sa loob ng church. At dahil ang pag-ibig ay umaasa, ito rin ay nagtitiis. Dahil alam nito ang totoo at umaasa sa Panginoon, maninindigan po ito hanggang katapusan. Sasamahan ka nito hanggang huli. Siguro sa madaling salita, hindi walang tulugan. Walang iwanan. Walang iwanan. Tulad dito mga kapatid, I guess ang illustration ng nagtitiis ay parang katulad ng isang kawal na naghihintay na matapos ang sagupaan. Imagine, ikaw ay isang kawal, tapos nawalay ka sa pamilya mo, tapos hinihintay mo na matapos ang sagupaan. Kaso ang paghihintay ng isang kawal ay hindi yung paghihintay na patulog-tulog lang. Hindi siya ganon. Gagawin niya ang lahat ng dapat niyang gawin hanggang sa matapos yung sagupaan para makabalik siya sa kanyang pamilya. So, tutuparin niya ang lahat ng pagkatawag sa kanya, lahat ng responsibilidad niya, tutuparin niya hanggang sa matapos ang sagupaan. Ganon ang pagtitiis. Ganon ang paghihintay. Ang pag-ibig ay nananatili, lumalalim, tumitibay sa gitna ng pagsubok. Kung walang pagsubok, hindi masusubukan ang pag-ibig, kung totoo o hindi. Kailangan masubukan. At titibay ito sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pag-uusig at sa mga unos ng buhay Kristiyano, ministry life at church life. At kung ito ay makitaan na tunay, magtitiis ito at patuloy na magtitiis. So mga kapatid, application. Buong buhay nagtiis ng hirap si Kristo at nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tanong, ako ba ay nagtitiis alang-alang sa ikalalago ng aking mga kapatid kay Kristo? Mapapansin natin lahat ng pag-ibig ang pinag-uusapan, lahat ang pinatutukuyan yung kapwa. Natural kasi sa tao na mahalin ang kanyang sarili. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, love your neighbor as you love yourself. Hindi niya inuutos na mahalin natin ang ating sarili. Kasi natural yun sa tao. Ang mahirap sa tao ay mahalin yung kapwa. So, in summary, paano ba kumilos ang pag-ibig upang ipakita na may malasakit tayo sa ating kapwa? Number 1, verse 6, ang pag-ibig ay nagdadalamhati sa kalikuan, hindi nagagalak dito. Verse 7a, ang pag-ibig ay nagpapatawad. And verse 7b, pangatlo, ang pag-ibig ay nagtitiwala. Tapos pang-apat, verse 7c, ang pag-ibig ay umaasa. And number 5, verse 7d, ang pag-ibig ay nagtitiis. Mga kapatid at kaibigan, bago po namatay ang Panginoong Kristo para sa ating mga kasalanan, ganito po ang kanyang dalangin sa Ama habang nakabayubay sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagbata po siya at nagtiis para malasap natin ang tunay na kapatawaran at kapayapaan sa ating kaluluwa. In response sa tinupad ng ating Panginoon, mga kapatid, lumingon po tayo at tignan po natin ang ating mga katabi. Pagmasdan po natin ang gawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila po ang ginawa ng Panginoon. At patuloy na ginagawa sa kanyang larawan at wangis. Kaya maging maningas po tayo sa ating pag-ibig sa bawat isa. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Love rejoices in the truth, bears all things, endures all things. As you adore Christ and learn from His love, so love your neighbor as yourself.
Mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at iupol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, we are thankful for your word. It corrects us. It searches our hearts. It rebukes us. But at the same time, it also teaches us and leads us to the truth. And so, dear Lord, we thank you, dear Lord, for the rebuke. Even as we accept it, dear Lord, in our lives, so that we may continue to learn from you, that we may continue to bless you, Panginoon, through our lives. We seek your forgiveness, even as this forgiveness, dear Lord, has already been accomplished on the cross through Christ's perfect work. And we pray, dear Lord, that you would continue to direct our paths. Search us, O God, and know our hearts. Try us, dear Lord, and see if there be any wicked way. And in doing so, dear Lord, may we turn from them. And walk in faith. Dear Lord, we also pray that as we continue in your word, as we think about these things, may we learn, dear Lord, as well to love one another, just as you have first loved us. And so as we celebrate, dear Lord, your work for the remainder of this service, grant that we would continue, dear Lord, to appreciate what you have done for us. And in so doing, may we, dear Lord, as well experience the kind of life that you would want us to live as we prepare, dear Lord, for your return. And as you prepare us, dear Lord, to bring each one of us, to bring, dear Lord, your people into your kingdom. And so we thank you, dear Lord, for granting us, for giving your people gifts, so that we may exercise them in love, and that we may serve one another and bless one another through them. Oh, that you would be glorified, dear Lord, through your people. And so we thank you, dear Lord, for this time. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, the giver of gifts. And all of God's people will say, Amen.